Tuloy-tuloy naman, mama. Ayan, tubig niya galing na sa taas yan. Dito ang tapon lahat. Magandang araw mga kainday. Ngayon tayo ay pupunta sa pamilya ng ating dulong. So habang naglalakbay tayo, ayan nakikita nyo, no? O ang taas na ng tubig. Akala nyo lawa, pero yay tubigan mga kainday. Diba? Kawawa yung ating mga kababayan na nabahaan. Hindi naman po totally nabaha yung kanilang bahay, kundi yung kanilang tubigan mga hinday. Bilang isang magsasaka, paramdam natin kung gaano kasakit sa puso na yung pinaghirapan ba natin mapupunta lang sa wala. Kasi, di ba, talagang nakita naman na lubog yung kanilang mga palay. Ranas natin yan mga hinday, no, na ma-failure yung ating pananim. Parang syempre ang laki ng gastos na natin dyan, tapos mauwi lang sa wala, di ba? So yung iba dyan ay pinangutang pa para lang may pang-umpisa sa pananim na palay. Tapos ganyan, no, parang ang sakit sa loob. Ako ramdam ko kasi magsasaka din ang aking mga magulang. Lumaki kami na nasa tubigan. So ramdam natin yun mga kainday. So, hindi naman malakas yung ulan mga inday, pero kasi ito'y tuloy-tuloy. Parang ilang araw na nagtutuloy-tuloy. Kaya ganyan tumaas talaga yung tubig, naipon siya. Kaya kung yan naman ay malakas talaga ang ulan, hindi na tayo makakadaan dyan mga inday kasi tumataas din ang tubig. Kaya sa ating mga magsasaka, alam po namang matatapang tayo, failure ngayon, subok ulit, subok lang ng subok. Kaya bawat butil na kanin na nasa ating harapan, huwag nating sayangin mga inday, no? Kasi sipin natin ang bawat butil na yan ay pinaghirapan ng ating mga kababayang magsasaka. Dapat pahalagahan natin yun, no? Kung may bahaw na natira, pwede natin yang isangag. Tapos partner ay itlog at saka tuyo. Ay ang sarap nun. Mga inday, move on na tayo sa topic natin doon. No? Ito ay pauwi na kami ng bahay at tinabot nga kami ng gabi, no? Kasi dumiretso pa kami ng sementeryo sa tatay naman ni Dodong natin. So ito ay pabalik na kami sa bahay niyan, pauwi na, pero may dinaanan kami yung ating isang kaibigan. So mga inday, totoo nga yung sinasabi no na true friends are hard to find kasi nararanasan ko yan. Dati ang dami kong kaibigan pero unti-unting nawala kasi syempre tayo, naghahanap tayo ba ng kaibigan, totoong kaibigan, yung kaibigan na pagka nandiyan ka sa harap ay kaibigan mo, tapos pagka nakatalikod ka ay naging sawsawan na siya, no, sa kwentuhan nyo. So napakahirap na magkaroon ka ng kaibigan na katulad ng mga ganong klaseng tao. So ako, thank you Lord kasi binigyan mo ko ng mga kaibigan na mga mababait. Salamat kasi ang hirap po nilang hanapin pero ibinigay mo yan sila sa akin. Yung bilang lang sila sa mga daliri ko na naging kaibigan ko. Pero alam ko naman na talagang totoong kaibigan at mahal ko rin sila. Yung pagka may nararamdaman sila na may mga pinagdadaanan, no? Yung lagi tayong kumusta, yung kayong sa pamamagitan lang ba noon parang nakakabawas na doon sa sa nararamdaman mo kasi ramdam mo na may taong handang makinig sa'yo sa mga ikikwento mo, sa mga sasabihin mo na nararanasan mo ngayon. So napakasarap po na may kaibigang gano'n na hindi lang nag-after doon sa mga maitutulong mo sa kanila, na ibibigay mo sa kanila. Hindi sila ganon. Kasi
tunay nga silang kaibigan. So, andyan na nga, nagkwentuhan lang kami saglit ni Ate Luz kasi syempre, nakakahiya naman na maabala pa siya no, sa kanyang pamamahingat gabi na nga yan. So, hindi na tayo tumuloy sa kanila dahil nakakatakot pong pumasok dun sa eskinita. Ang dilim po kasi mga Inday. So, syempre, hindi ko masyadong yung lugar nila kaya siya mismo ang lumabas at inabot niya yung kanyang pasalubong. May pasalubong pa no, na kahit naman wala ay okay naman. Yung makauwi lang siya, na safe siya, na masaya siya kasama ang family niya, ay masaya na po tayo doon. Hindi natin inaabangan yung kanyang pasalubong. Makita lang nating masaya. Sobrang saya na rin natin. No? So, sasaglit nga lang yan mga Inday kasi syempre uuwi din tayo no kasi madilim na nga yan dyan. Kailangan na nating umuwi kaya mabilis lang kaming nagkwentuhan, nagbabayan, nagkumustahan. So sasaglit lang yan mga Inday at ang ating dudong siya yung kumuha sa atin ngayon ng video kasi syempre hindi natin makunay at hindi tayo makapag-focus sa pakikipagkwentuhan kung magbibideo pa tayo, no? So, ayan na nga mga Inday, binuksan na natin yung kanyang pasalubong. Ate Luz, salamat kasi sa pasalubong na kahit naman wala, okay lang. So, salamat kasi may partner na akong magagamit. Huwag ka pong mag-alala dahil iingatan ko to. At syempre, masusuot ko yan kasi katulad ngayon, nag-uulan lagi, ang lamig na ng panahon, lalo na pagsapit ng January, mga Inday, talagang malamig na, no? So, magagamit ko yan. At salamat sa pa-carpet, kasi ang ganda po talaga, nagustuhan ko talaga. Ate Luz, salamat. At saka, yan sa incense mo, gagamitin ko yan para mawala ang mga bad spirit na nandito nakatira sa loob ng bahay. Salamat po. Mga kainday, wag po sana kayong magsawa sa panunood ng aking vlog at wag po kayong magsasawa na i-share at saka i-like ito. Thank you po.